All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to our grace, Almighty Lord, Papa Jesus. Service Lord, palapagan natin po yung Diyos natin. May gabi sa pagpili ng Diyos, o may gabi sa pagpili sa kanato. Salamat sa pagpili ng Diyos na balayan kang kitagaan yun na maganayin ko na simba may himayan po. Salamat sa pagpili ng Diyos. Salamat sa pag-amping protection sa tibok simana. So, pagbabaw niya makat na araw natin sa ulog ang adlang ipapahulay. Huwag kayo focus kung nalagasikal sa mga pagdaing, pagsimba, pag-imay, pagpasalamat sa tubig ng Diyos. Sa pagsulod, pag-ampota. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalay ko nang mo ng mga Diyos sa mga tagiya sa pinabi. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng Propeta Apostles, Diyos ng Israel, Diyos ng Samang Lugan, sa aming church. May gabi at nagmamahal naman sa pangalan ng Panginoon Diyos. Salamat o Diyos. Sa langit kayo sa mga kinabig kami, magadahin, magasipa, magimay, magpasalamat kanimo. Bisan kami dito sa Diyos, sinawad Diyos, kapag-ikuhan ka na mo. Ikan sa pagsulod ng Diyos, sa joyful song, solemn song. Bisan pa sa Bible study, brothers, maghuli. Sa mga members mo, kananatod sa closing prayer, sa mga pinagbawan ka ng Diyos. Ikaw, Diyos, nasa mga taliwala, Diyos, mabuli kayo ng presensya, tihugi kayo ng Espiritu, Diyos. O kung ang mababagat lambot sa kaway sa mga taliwala, Diyos. O ikaw, mga dasing, mga lingkod, mga dugang sa mga salig, kaya kayo, Diyos. Hinanagyan, ang giambog isang Diyos na matan, lamang madawat sa gamanang ng Diyos. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to us. There is Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Tinatag ni Beloved Mami siya pangin sa praise and worship. Praise God, nagkalisita na nakagay ko na itong buhi o galay ko ng Diyos sa mga joyful and glory songs. Amen. Praise the Lord. Days of the summer, most of life is
Diyos, tanim mo lamang. Ikaw puno sa lupa na wala'y katapusan. Diyos, awit mo ang kumamo. Thank you.
ng kanilang pag-ibig, pagmamahal na pagkatawa, ang pagpala mula sa ating dakilang Diyos ay sumasa atin sa gabi ito. Amen. Amen. Verse 4. Palapagan ng resolution. Thank you, beloved instrumentalist. Thank you, beloved Mami. Sa paggalas sa first worship, o salamat sa ating dakilang Diyos. Sa pagbuhos sa dalang presensya, sa ating pagpupuri, o salamat, pagdadakilan, paggalas sa ating dakilang Diyos. At dadago tayo ngayon sa ating Bible study. Ating pong Bible study ay sa Book of Deuteronomy po. Ipagpatuloy natin ang ating iniwan na topic, ang lugar na pinagsasambahan. Chapter 12, verse 15 to 32. 12, chapter 15 to 32. So, tungkol po ito sa pagbabago. Chapter 12, verse 15. Deuteronomy. Pagbabago. Marami kasi ang mga pagbabago mula ng dakilang Diyos ay naggabay sa bayan niya. Mula ng Egypt to Canaan, sila ay naglakbay. So maraming mga pagbabago. Hindi na po bago yung mga pagbabago, ano? Kasi mula pa noon, mula sa Book of Genesis hanggang sa pagdating ng mahal ni Jesus, no? Maraming pagbabago, no? So kaya sa ating panahon ngayon, itong Bible ay marami din pagbabago, no? Kasi maraming mga sunod dito na hindi angkop sa ating panahon, no? Na pilit ginagamit pa rin, no? Kahit na hindi naman angkop sa ating panahon, hindi na angkop sa mga pinag-uusapan dito. Pero ang mga sanda natin dakilang Diyos patungkol sa righteousness and holiness, lalong-lalo na sa mga kautusan at tuntunin, no, ng ating dakilang Diyos, ay hindi po yan magbabago. Pero yung mga opinion, yung mga kwento sa mga unang mananampalataya ng ating dakilang Diyos ay nagbabago din. At kahit yung noon ay walang kautusan, nagkaroon ng kautusan. Kaya nga, isa sa mga kautusan ng Diyos sa pagbabago ay ang lugar ng pagsamba. Ito po yung topic natin na hindi natapos nung nakaraan. So, lugar ng pagsamba. No? Kaya sa Book of Revelation, mayroon din, no? Lugar ng pagsamba pagdating ng last day. No? So, sa huling araw, yan po mga minamahal. So, saan po mangyayari ang pagsamba? Sa New Jerusalem. No? May lokasyon tulad ng ginawa ng Diyos dito. No? Sabi niya, magkakaroon ng lugar na pagsamba sa akin. So hindi na lang kahit saan-saan, mag-aalay, kasi yun po yung kanilang mga ritual noon na yan po din ay binago. Pagdating ng mahal na Jesus, wala na yung mga pag-aalay, no? Handog ng pagkipagrelasyon, handog ng kapatawaran ng kasalanan, handog ng paglilinis kung ano-ano pa man, gamit ang dugo ng hayop, no? At ang handog na sinunog. So wala na po yan lahat, no? So may mga pagbabago
Yan po mga minamahal. Kaya sa ating panahon ngayon, maraming pagbabago. No? Lalo-lalo na yung mga katuruan na hindi susunod sa kalooban ng dakilang Diyos, binago nila ang salita ng Diyos. Pero sa akin mga minamahal, tayo ay sumusunod pa rin sa kalooban ng dakilang Diyos. No? Yung mga aral niya patungkol sa righteousness and holiness, hindi po nagbabago yan. Yung pagsunod sa 10 utos at mga alituntunin at iba pang mga utos na ating dakilang Diyos ay hindi po yan nagbabago. Pero itong pagsamba, isa sa mga nagbago, no? Di ba? Pag noon, bibihira lang sila nagsasamba yung mga Hebreo. Pero noong binigyan sila ng 10 utos ng Diyos, yung lahi ng Israel, nagiging bawat simana o bawat Sabado, sila ay kailangang mangilin. Ang pangingilin na yan, yung Sabat, ay ang pagsamba sa ating dakilang Diyos. So, ibibigay yung isang araw para sa ating dakilang Diyos. Yan po yung mga pagbabago, di ba? Pinag-aralan natin yung pagbabago tungkol sa pagkain. Kailan ba ipinagtulot na kumain ng karne? Di ba? Kailan ba nagkaroon ng kautusan tungkol sa pagkain, sa magduma at marumi? No? So bago dumating ang panahon na yan, di ba? Bago ang baka, hindi sa pwedeng kumain ng karne. Pagkatapos ng baka, kumakain sila ng karne. Pinapakain sila ng Diyos. Diba? So, bago sila dumating sa Kanaan, no? Habang sila naglalakbay, no? Hindi pa nila nakukumpleto na masakop ang Kanaan, binigyan sila ng Diyos ng kautusan tungkol sa pagkain. So, pagdating ng kautusan na yan, hindi na sila pwedeng kumain kahit ano-ano. Yan po mga minamahal. Pero bago yung kautusan na yan ay kahit anong kinakain nila. No? Kahit anong kinakain nila. Yan po mga minamahal. So, may mga pagbabago mga minamahal. No? So, tulad ng ating topic, no, na hindi natapos noong nakaraang Sabat, tungkol sa lugar kung saan kailangan sambahin ng ating dakilang Diyos. So, may isang lugar na pipiliin nila sa lugar na kung saan mapili yung lugar, halimbawa, tribe ng ganito, yan yung mapili nila na yung lugar na yan dyan magsasamba. Ayan po mga minamahal, no? So, doon din gagawin ang mga ritual. No? So, pero sa atin ngayon, parang sumubra, mga minamahal, parang sumubra. Bakit sumubra? Dahil maraming mga sambahan ngayon na sobra yung kanilang pagsamba. Kasi mayroong 3 beses sa isang linggo, no? Mayroon namang 2, no? So, sumubra sila. Yan po mga minamahal, no? So, pero yung kautusan ng Diyos ay Sabado lamang, no? Sabado. No? Pero, hindi naman masama kapag sumubra, no? Hindi masama kapag sumubra kapag walang ibang intensyon na masama. Pero kapag may intensyon na masama, tulad ng pamumulikta ng ikapo, nagsasamba dahil namumulikta ng ikapo, bawat samba ng imulikta ng ikapo, yan po ay siguro hindi napapansin ng mga miyembro, no? Na hindi nagbabasa ng Bible, na yan po ay labag na sa kalooban ng ating
Pero kapag nagsamba na wala naman hindi na nangungulikta, no? Okay lang. No? Pero kapag nagsasamba, ginagawa yung mga pagsasamba para nangungulikta, yan yung purpose, kasuklam-suklam na po yan na pagsamba, no? Sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kasi hindi naman talaga ang purpose ay parangalan ng ating dakilang Diyos, no? Kundi mangulikta. Yan po mga minamahal. No? So, tulad natin, tayo ay nagsasamba mas maraming oras kaysa sino man sa mundong ibabaw siguro ngayon. Tayo siguro sa buong daigdig na nagsasamba na mahaba kaysa sa ibang mga relihiyon, kaya anong klase ng relihiyon ngayon. Kasi tayo ay araw-araw na nasa nagbubuhay, nagpapasalamat, nagdakila, nagpaparangal sa ating dakilang Diyos, bukod pa sa Sabat. No? Sa Sabat, tayo ay nagsasamba ng gabi at hanggang sa kinabukasan. Tulad ngayon, gabi ngayon, nagsamba tayo sa ating dakilang Diyos. Bukas, magsasamba din naman tayo. Patuloy tayo magsasamba. Pero ito ay paningilin pagsunod sa kalooban ating dakilang Diyos. Yun namang araw-araw na pagpupuri, pagpasalamat, pagdadakila, pagparangal sa ating dakilang Diyos. Ito yung ginagawa natin upang laging malinis, no? Ang ating puso at isipan. No, hindi na natin antayin na aabot pa ng Sabat bago tayo magsamba sa ating dakilang Diyos. Kasi kailangan natin patibayin yung ating pananampalataya. Kailangan natin lagi, no, malapit ang ating dakilang Diyos. Kasi siya nga ang ating kalakasan. No? Siya ang ating healer, no? Great physician. No? Siya ang ating Savior. No? So, araw-araw, yan po mga minamahal. No? Pero wala pong koleksyon dyan. Kahit ngayon, Friday evening, wala pong koleksyon. Isa lang ang ano lang, kasi hindi naman tayo nagdinegosyo. At hindi tayo nakukulitan na ikaw po, ito yung voluntary lang. Para ito ay magkaroon ng pundo ang church. Kapag may kakailanganin, may kailangan, may magagamit na pambili ng mga pangangailangan natin. Yan. At kung may membro na kailangan tulungan, patulungan. Yan po mga minamahal. So, hindi po negosyo ito kasi hindi naman tayo nag-negosyo ng salita ating dakilang Diyos. No? So, kaya, wala tayong kapo. No? May magbibigay pero ayon lamang sa pasya nating puso. No? Ikaw ay hindi po ng Diyos na magbigay ng malaki. No? Magbibigay ka. Iyan naman ay babalik ng marami, no? Ilang beses na, no? Dami, no? Ibang natawag lang pagpalain ka ng siksik-ling-ling. Pero hindi yung talagang iuutos mo at kapag hindi magbigay ay pagalitan mo, hindi ito yan. Tayo ay voluntary lamang na magbibigay. No? Yan po mga kailangan. So, yan po ay mga kaganapan ng ating pagbubulita sa Sabat. Yan po mga minamahal. So,
ang Sabat nila ay mayroong intindido, baka mayroong lugar na kung saan itinlaga doon sa bahin ang dakilang Diyos sa mga Israelita. So, pero sasabi ko nga, yung mga pagsamba na yan ay nabago na rin pagdating ng mahal ng Jesus. No? Kaya nga, kahit na hindi ka pumunta ng sambahan, kapag ikaw kahit nasa bahay lang, nakapagsamba ka na kapag ikaw ay marunong magpuri sa ating dakilang Diyos. Kasi kung babasahin mo ang buong Bible, wala namang form of worship. Wala talagang form of worship. No? Kaya nga, kapag ikaw ay kahit hindi ka nagsasamba, no, na physical na nagpakita ka sa sambahan, no, pero sinasamba mo naman ang Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban, nagiging mapagbigay ka tulad ni Cornelio. No? Yan po mga minamahal. Nakikita ng Diyos siya. Yan ay uri ng pagsamba. Yan po mga minamahal. So, kaya nga hindi tayo pwedeng mag-judge. No? Halimbawa, may isang tao na hindi pumupunta ng sambahan. No? Hindi natin pwedeng i-judge yan na siya ay mapunta ng impyerno. Kasi ang Diyos lamang nakakaalam. What if yung tao na yan ay nasunod niya ang kalooban natin dakilang Diyos? Kahit sa bahay, kahit sa daan, no? Kahit sa kanyang trabahoan ay siya ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos. No? Sa kanyang pamumuhay, pinapupurihan niya ang ating dakilang Diyos. So, ang Diyos lamang ang nakakaalam sa buhay niya. Hindi tayo pwedeng mahimasok. Yan po mga minamahal. So, ganun po mga minamahal, no? Kailangan natin maintindihan na yung mga ibang mga salita dito patungkol sa mga unang mananampalataya, kung mayroon kang maras na salita, ito po'y intended lamang sa mga unang mananampalataya. Hindi natin pwedeng gamitin sa ating panahon ngayon. Yan po mga minamahal. Kasi hindi naman patungkol sa iyo, hindi ka pa nga anak. So kaya, marami ang mga nangangaral na hindi alam paano ipangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. No? Yan po mga minamahal. So, umpisa natin, 15, verse 15. Pero kung hindi panghandog, maaari ninyong katayin at kainin ang hayop saan man kayo nakatira. So ito po yung mga pag-aalay. So kung hindi man daw handog, pwede katayin kung saan man kayo. Salo-salo kayo dyan, kakain kayo dyan. No? Kagaya ng pagkain ninyo, ng usa at ng gasila, ayon sa pagpapalang binibigay sa inyo ng Panginoon, sa pagpapalang ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Ang bawat tao ay makakakain nito. Itinuturing man siyang malinis o marumi. No? So, yung malinis at marumi dito ay patungkol ito sa tao, hindi po sa pagkain. No? So, ituturing man siyang marumi, malinis o marumi. No? So, yan po mga meron. Pero huwag ninyong kakainin ang dugo. Ibuhos ninyo ito sa lupa, kagaya ng tubig. Huwag din ninyong kainin o inumin ang mga sumusunod. Ang ikapo ng inyong mga trigo, bagong katas ng obas at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang namang ipinangako ninyong handog
at espesyal na mga regalo at handog na pusong loob. So ito po yung mga alituntunin noon, no, sa mga paghahandog, no? Kasi halimbawa yung unang anak ng hayop, yung anak ng tupa, halimbawa, di ba, firstborn, yan po ay para sa Diyos. Yan po yung sa ani, di ba, mayroon pong mga naging kaugalian, pero yan po ay mga kautusan at naging kaugalian ng mga Israelita. Ito po yun, tungkol sa magpapasalamat, no? At ito'y ginagawa sa paghahandog. Yan po mga meron. So, di ba ba, meron ng mga maraming tupa, no? Bilang pagpasalamat sa Diyos, yung unang anak ng tupa mo ay para sa Diyos yan. Yan po. Pero sa ngayon, wala na ito. Hindi na ito applicable ngayon. Dahil binago ng Diyos ang tipan. Binago ang kasunduan. Pinatalsik ang mga Levita at ipinalit ang mahal na Jesus ang kanyang only son. Ang mahal na Jesus. Yan po mga minamahal. Kaya, nabago lahat yan. Ipinahintulot ng Diyos na mangyari yung papako ng mahal na Jesus. Ipinahintulot yun. No? Ipinahintulot ng Diyos. Pero hindi ko intended na ipapako ang mahal na Jesus. Hindi ko intended talaga siyang magpapako. No? Yan po ay nangyari alinsunod sa response, no? Kung paano tinanggap ng mga Israelita ang kautusan ng ating dakilang Diyos at ang salita ng ating dakilang Diyos. So, dahil sa mga salita na hindi matanggap ng mga Israelita at dahil sa sugo na hindi matanggap ng mga Israelita, kaya pinatay ang mahal ng Jesus. Pero pinatulutan ito upang mabago at maging maayos, no? At bago yung kagapamahala sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. No? So, yan po yung nangyari mga minamahal. So, pinalitan na naging bago ang kasunduan. Ang mahal ng Jesus na ang siyang nangangasiwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos, hindi ng mga Levita. Kaya kasamang nawala ang ikapo, kasamang nawala ang mga paghandog, no? Dahil pinalitan ito ng handog na mas karapat-dapat, kapuri-puri, at dakila na handog. Yan po ang buhay ng mahal ng Jesus at ang kanyang dugo, kanyang katawan at ang kanyang dugo. Kaya wala na yan lahat ng mga handog na yan. So pinagdan po yan ng totoong handog. Hindi na dugo ng hayop, kundi dugo ng mahal na Jesus. Precious blood of Jesus na. Yan po mga minamahal. Kaya nabago po mga minamahal ang kalakaran, mga ituntunin, no? Patungkol sa ligtasan ng bayan ng Diyos at dumating din yung pagsunod, no? Mahigpit na katuruan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Yan po mga minamahal. So, bawal na bawal, no? Kainin yung dugo. So, panahon nito,
mahigpit. Pero sa pagkain ng dugo, no, yung laman na mayroon pang dugo, yung mga hayop na hindi lumabas ang dugo sa katawan, yung karne na hindi nakalabas ng dugo, hindi nakalabas ang dugo, no? Diba, namatay siya na hindi nakalabas ang dugo, hindi pinapakain niya. Kasi, pinapaniwalaan natin na ang dugo ay hindi nakalabas, so nandyan sa laman. Kaya, hindi pwedeng kainin kasi nandyan pa yung dugo. Hindi dumaloy. No? So, ayan po mga minahal. Ang dugo, no, sabi dito, huwag kainin at ibuhos ninyo ito sa lupa kagaya ng tubig. Huwag din ninyong kainin o inumin ang mga sumusunod. Mga sinasabi natin kanina, no? Mga handog, ikapo, palapaman, no? Kundi kainin lang ninyo ito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lugar na pipiliin niya kasama ng inyong mga anak, mga alipin at mga Levita na naninirahan sa inyong mga bayan. Magsasaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. So, parang magkasayahan kayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Parang ganyan, no? Yung gagawin, no? So, hindi naman tayo pinipigilan ng Diyos na magsaya. Hindi tayo pinipigilan na parang magpista tayo, no? Kahit pa bawat Sabado magpista tayo kung kaya natin, pinapintulot naman ng Diyos yan, no? Basta gagawin natin na may kabanalan. Yan po mga minamahal. Huwag ninyong pababayaan ang mga Levita habang nabubuhay kayo sa inyong lupain. So, ito, mga Levita, ito ay starring dito kasi mga Levita kasi hindi naman sila binigyan ng party sa Kanaan, no? Na pwede nilang gamitin para sila ay magtanim at mag-alaga ng mga hayop upang sila mabuhay. Wala sa kanila yan. Kasi sila ay pinili ng Diyos upang mga siwa sa bayan niya. Kaya sabi dito, huwag kalimutan. Pero ito ay hindi na angkop sa atin ngayon. Itong mga salitang ito ay hindi na applicable sa atin. No, kasi wala ng mga Levita. Wala ng mga Levita. Sila tinanggal dahil sa kanilang pagkapakasalanan. Kapag napalawak na ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa pinangako niya sa inyo at gusto ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain anumang oras na gustuhin ninyo. Kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon na kung saan ninyo siya parangalan, maaari kayong magkatay ng inyong mga baka o tupa sa inyong lugar. At ayon sa inuutos ko sa inyo, maaari kayong magpakasawa sa pagkain ng mga hayop na ibinigay ng Panginoon sa inyo. So, iba ito, mga minamahal, no? Halimbawa, malayo, no? Hindi makapunta hindi basta-basta makapunta, no? Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na magsasamba kasi malayo, no? Ito ay tungkol lamang kung gusto nyo kumain ng karne, gusto nyo gusto mong karne, so nga karne na po, sige lang gulay, no? Sa pinagpawalan ng Diyos, sabi dito, pwede kayo magpakasawa, no? Magkatay kayo,
doon sa pinagbabawalan. No? Saan sila nakatira, pwede sila doon mismo, no? Kumain. Hindi na kailangan pumunta pa doon sa intended location or place na kung saan maghahandog, doon din kakain. Hindi kailangan ganyan. Kasi ito ay pangangailangan sa katawan. No? Pangangailangan ito sa katawan, hindi pangangailangan ng spiritual. So kapag spiritual na pangangailangan, kailangan pumunta sila doon sa lugar kung saan itinuro ng Diyos o pinapayagan ng Diyos na siya ay sambahin. No? Yan po ay pangangailangan spiritual. Pero pag pangangailangan material naman, halimbawa, gusto mo lang kumain ng karne ng hayop, no? Yan yung ulam mo, gusto. Ay, hindi kayo kailangan pumunta sa bahay-sambahan, no? Para magkatay lang. Pwede na kayong kumain kung saan man kayo. Yan yung ibig sabihin ng Diyos. Pangangailangan material, hindi pangangailangan spiritual. Katulad ng pagkain ninyo ng gasila at ng usak, ang bawat tao ay makakakain nito. Itinuturing man siyang malinis o marumi. So, ang tao ang sinasabihan dito na malinis o marumi. No? Pero siguraduhin ninyong hindi ninyo kakainin ang dugo dahil ang buhay ay nasa dugo. So, inulit lang ito. At huwag ninyong kainin ang buhay. Ang buhay kasama ng karni. Salin, ibuhos ninyo ang dugo sa lupa gaya ng tubig. Huwag ninyo itong kakainin para maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng inyong mga lahi. Dahil ang pag-iwas sa pagkain ng dugo ay mabuti sa paningin ng Panginoon. Hindi lang ito pangkalusugan, ito talaga ay para sa Diyos. No? Ang kautusan ito ay kautusan ito ay kautusan ng Diyos talaga na hindi sila pwedeng kumain ng dugo. Karne na may dugo. Ibig sabihin, hindi nakalabas yung dugo. Pag kinatay, hindi nakalabas yung dugo, hindi pwedeng kainin. Kasi nandun pa sa karne ang buhay. Yan ibig sabihin. So, ang pag-iwas sa pagkain ng dugo ay mabuti sa piningin na aplikasyon ng Diyos. Alam nyo, isa sa mga dahilan siguro ng Diyos ay kalusugan. Yan po mga minamahal, kalusugan. Kasi pag sinabing nandyan yung buhay sa dugo, ibig sabihin napakaraming maruming mga mga bakterya, mga virus o ano pa man na makakasira sa ating katawan. Kaya siguro dahil hindi naman maintindihan ng mga tao kung ipapaliwanag ba ng gusto ng Diyos, kaya sinabi na lang niya po kumain kasi nagsisimbolize yan ng buhay. So ibig sabihin, sa dugo na yan, maraming buhay dyan. Maraming mga virus dyan, maraming germs dyan, mga bacteria dyan. No? Kasi tayo ay, yung mga hayop, tayo ay composed of trillion of bacteria. Yan po mga minamahal. So, yan po mga pag pong iisipin ng i-apply natin sa panahon natin ngayon, no, na yung dugo ay napakarumi. Yan, kakainin niyo po yan, hindi naman po lahat ng mga bakterya dyan ay namamatay sa init ng apoy, ay makakasama sa iyong kalusugan. Yan po mga
Dalhin ninyo sa lugar na pinili ng Panginoon ang mga bagay na ibibigay ninyo sa Panginoon at ang mga handog na ipinangako ninyo sa Kanya. Ito po yun. So may lugar talaga. Pero tungkol sa pagkain na hindi naman pang spiritual kundi pang material, gusto mo kumain ng karne, huwag mo nang dalhin doon. Huwag ka nang pumunta doon sa lugar na pinili, no? Para doon mag-aalay. Ihandog ninyo ang dugo at karne ng inyong mga handog sa altar ng Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyong ibuhos ang dugo sa gilid ng altar ng Panginoon na inyong Diyos. Pero pwede ninyong kainin ang karne. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin ito na ibinibigay ko sa inyo para maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng lahi ninyo. Dahil mabuti at tama ang pagsunod sa mga ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos. So, yun yung sinasabi ko, no? Walang form of worship. Pero pagka sundin mo ito, sinunod mo ito, nasamba mo na ang ating dakilang Diyos. No? So, kasi walang form of worship. Basta patungkol sa Diyos, magpuri ka. No? Awitan mo ating dakilang Diyos, pagpupuri yan. Isa sa form of worship niya. Pero, walang intindi, walang required. No? Yan po mga naman. So, kaya tayo, yung pamamaraan ni Beloved David, King David, ang sinusunod natin. Pumapalakpak, sumasayaw, may instrument, no? Nagkatalon, no? Umaawit, yan. So, yan po ay pamamaraan ng pagsamba ni King David, yung ating pong sinusunod. Yan po mga naman. So, form of worship na ginagawa ni King David, yung ginagawa natin na form of worship din. No? So, yan po mga naman. So, sundin ninyo, no? Sabi dito, no? Sundin. Bakit sundin? Dahil mabuti, no? At tama ang pagsunod ng sa mga tuntunin, sa mga kautusan at tinagkilang Diyos. Sabi dito, sundin ninyo ang lahat ng tuntunin ito na ibinigay ko sa inyo para maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng lahi ninyo. Dahil mabuti at tama ang pagsunod sa mga ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos. Kapag binasak na ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa na sasalakayan ninyo at pinalayas ninyo ang mga naninirahan dito at inagaw ang kanilang lugar, huwag kayong magpapabitag sa pamagitan ng pagsunod sa pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. So, walang form of worship sa Diyos ng Israel, pero may ibang pagsamba ng mga tao na hindi mga Israelita, no? Sa ibang Diyos naman, no? Meron silang ibang pagsamba sa ibang Diyos, no? Kaya ito ang sinasabi ni Prophet Moses dito, no? Iwasan ito, no? Huwag magpapabitag sa pamamagitan ng pagsunod sa pagsamba, no, ng kanilang mga Diyos. Mga tao na hindi mga Israelita, yung mga neighboring nation or community, no,
ng mga Israelita na nagsasamba ng ibang Diyos. Yan, huwag daw magpabitan. Pero alam natin na ang mga Israelita ay nagsasamba sa kanilang sa mga Diyos ng ibang mga lahi. Bakit? Kasi may sex sila doon. Mahilig ang mga Israelita ng sex. Kaya, yan. Kahit ano man ang turo, ano man ang babala, warning, hindi pa rin natitigan sila. Sumasamba pa rin sila doon sa ibang Diyos. Kaya yun yung laging nagagalit ang Diyos sa mga Israelita. So, huwag ninyong sasabihin paano sila sumasamba sa kanilang mga Diyos. Susundin din namin ang ginagawa nila. Ay, napakadelikado. Kaya inunahan na ni Prophet Moses ang mga Israelita, no? Sa pamamagitan ng kanyang mensahe na ito, no? Na hindi dapat, no, na sambahin yung mga Diyos ng ibang mga tao. Huwag ninyo itong gagawin para sambahin ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa kanilang pagsamba. Ginagawa nila ang lahat ng klase ng kasuklam-suklam na bagay na tinasusuklaman ng Panginoon. Sinusunog pa nila ang mga anak nila bilang handog sa kanilang mga Diyos. Maliban pa sa sex, during sa kanilang pagsamba, sinusunod pa yung sarili nilang mga anak. Marami mga Israelita na gumagawa ng ganyan. No? Kaya nagalit ang Diyos. So kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos ang mga ginagawa ng mga pagsamba sa ibang Diyos, ng ibang mga lahi. Kaya ang laging bilin ng Diyos ay patayin, ubusin, walang ititira. Dahil kasuklam-suklam yung kanilang mga ginagawa. Yan po mga namin. So, verse 32, sundin ninyo ang lahat ng inuutos ko sa inyo, huwag ninyo itong dadagdagan o babawasan. So, yan po ang mensahe ni Prophet Moses sa bayan ng Diyos. No? Yung mga Israelita na kanyang pinamumunuan. Sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Kasi yung mga inuutos ni Prophet Moses sa mga salita, galing din yan sa Diyos. At huwag ninyo itong dadagdagan o bawasan. Kailangan hindi natin dagdagan, hindi natin bawasan. Kasi magagalit ang Diyos. No? Kailangan kung ano yung, halimbawa, 10 utos. Marami ang nagdagdag, marami ang nagbawas, no? Ng 10 utos ngayon. At marami din ang hindi na sumusunod sa 10 utos. No? Kaya yan po ay napakalaking kasalanan. Kahit pa nga ang pangalan ng mahal ng Jesus ay binago, ginawang Kristo. No? Hindi daw kontento sa kamaraanan ng Diyos. Sabi kasi ng Diyos, ayon sa anghel, pangalanan mo siya ng Jesus. Dahil ang meaning, ang ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Savior. Ibinago ngayon, pinalitan ng Jesus Kristo. Jesus Kristo. Binago ang pangalan ng mahal ng Jesus.
Yung Jesus, tagapagligtas. Yung Kristo naman, gawa-gawa ng tao, na gawa-gawa lang yan ng tao. At hindi natin alam kung anong ibig sabihin niyan sa mga gumawa ng ganyan. Yan po. Pero kung ang Google, siyempre, sabihin ng Google, the anointed one. The anointed one. So, magkaiba po yung anointed, magkaiba po yung Savior. Kasi yung anointed, pwede siyang kinatawan ng Diyos, pero hindi siya Savior. Pero ang mahal ni Jesus, Savior talaga siya. Ang pangalang Jesus ay, ang meaning niyan ay Savior. So, ang mahal ni Jesus, di ba, anak ng Diyos, kinikilala ng Ama na anak. Pero, so yan po ay maliban sa kanyang pagiging Savior, siya ay anak. Sa Kristo naman ay anointed, hindi siya Savior. Hindi siya Savior at hindi siya anak. Hindi siya kinikilalang anak kasi yan po ay imbento lamang ni Paul at sa ni Barnabas sa Antioch. Doon nag-umpisa ang katawagang Kristo. No? Si Paul lamang at saka si Barnabas. At saka alam natin si Paul ay hindi naman, personable naman ang pag-apostol ni Paul. Hindi naman siya tunay na apostol. No? Kapag naiintindihan mo yung Bible, yung mga salita, no? Hindi po siya apostoles. Si Beloved Paul. Yan po mga mga. So, sana na nagkaroon ng kaunting kaliwanagan at naintindihan sana ang ating mga pag-aaral ngayon at sana gawin tayo ng ating dakilang Diyos hanggang bukas at gawin na natin You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name.
Dali ko ni Pimuno mga Diyos ang pala kanya sa kailangan. Magbubuhat sa langit ko siya na Diyos ang Abraham sa Diyos na Jacob sa Petrus Christus ni Israel. Diyos na sa alagaan sa ating church ay may gabi may nakamalaman sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga pulong ang mga palikugan. Kinato Diyos dili kini mo labay ang kawa, may ito sa pinasama na nagkasagkasa, kini magamis, kinabi o yun sa tuwa. Mga padasi, mga palikman, mga patugang sa tuwa mga tutukan naman sa pag-ikong magaling mga puso sa tuwa. Tuloy sa kami sa kanyang buhay, pag-isagay, pag-isagay, pag-pamilya, Timong Church. Pag sumatawag sa kalibot ka ay kapasama. O pasalawa ka Diyos sa mga kalapasan sa punong bato. Yung mga nalang guys, na tulog na ang puso, tulog na ang kasikas, tulog na lagar ka naman Diyos sa iba dahil may pasalamatan. Ay kami chance na magkay, magbayang kayo may kasigal kami, ikaw na kami, magagami ang pasalitan. Pagpalayan ka Diyos, pagpalayan ka naman sa pagkakang matutog mo Diyos, na Diyos na magpili, kapag proteksyon, yung pumatamis, sa pagkagan, ilayo sa disgrasya, katulad ng kagatan kasakitan, o sa mga tao at ano sa pagkakatan. O sa Diyos, patayin ikaw ayos mo sa katakilan mo sa mga problema sa pinsado mo sa katakilan, at ikaw matagpos mo pinagawang matuwa sa mga pag-apot Diyos. O ginawa ito Diyos, ikaw magandasi ka na ikanamo, kanunay ikaw mag-herundog kanunay kanamo, ikaw Diyos magagayin kanunay kanamo, ay kami pasagi Diyos, kung wala kayo mahing mo, kulay ka. Hallelujah. And God, iabot isa mo sa mata, lamang dawat sa kalangkaan ng Diyos. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. Ang dalawang tayo sa pagbibigyan ng mga members at ang tawag sa Philadelphia Church ang mga pagbibigyan ng members. Galatians chapter 5 verse 13. As me and my friends will all be free, but not the least of the 13 became seized for the physical and source control. Instead, let loving us serve one another. Colossians 3, verse 5, 6. Trust in the Lord with all your heart and lean to your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. John 10 verse 10. The thief only comes to steal, kill, and destroy. I have come to they may have life full. Second Peter chapter 3, verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen. Praise the Lord. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus' name alone. Acts chapter 4, verse 12. Salamat sa Panginoon, so salamat sa kalawagan ng natin sa Diyos sa panibang karon. Salamat sa malang na presensya ng mga Jesus na ibubo sa ating pagsimba. O salamat sa kanunay na
pagbabae, kanunay nga pagkaproteksyon. O salamat sa iyang nakunggog mo kalaway ng kanunay nag-abot sa kanila pagiging. O ginawa ko itong religious padaya kung hatag ng kanan, o padaya ng itong religious makaayos sa sekretyan sa gawa sa problema, pulas mo sa sekretyan, at basta ng Panginoon, matuwag sa mga pag-ako. Natin mag-pwede ng Diyos ko ba na sa gabi, sa atong katulog, o mga tataan sa mga tabang, ngayon sa disgrasya, kalimang kasakitan, ang padaya ng pagkasipa, padaya ng himay kasama, ugma, padaya ng pagkalitan sa anong pagkakulay, o ginawa ko nga ganun na ang Diyos dasin balikan na nato siya ang kahit kailan na nato. O ubalan ng nanay, o ilayo sa alang discuss sa talagang bigatang kasakitan, ilayo sa mga kamot ng Diyos. O padayon nga pagpainundong, adlaw-adlaw na pagsimba sa Panginoon Diyos, ang pagpuri ko sa pagtakila, pagparangan sa Panginoon Diyos. Morning, evening, in between, ato kanay hinduman, imana ang atong taming, ang atong kalasag, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng mga panalangin. Yan po mga so, isa lang ang ating laging sinasabi. Kung gusto nating maabot yung ating mga pangarap, lagi nating papunihan, no? Parangalan, pagdatilain sa bahin ng ating dakilang Diyos. Nangyatag ni Reverend Sir siya ang maliit sa Voice of Heaven. Okay, terang dia bos kopi suatu buat awai kasih solo usaha pelapa kasih sebab sebenarnya mau bukan kasih usaha mau bertes kasih disini di polosis kasih sa rumah kerap kasih sa tunin sesuatu kasih sa buku kasih semua kalau selawas kasih sa pemain seperti itu mungkin bayi kasih disisi di dalam progres yang shepherd. We shall want him. Always praise the Lord for our succeeding Lord Jesus. In His name we pray. Sometimes sa atin yung